Bagnal daw, kaya yung amin na po. So magandang umaga po sa inyo lahat, magandang tanghali po sa mga nanonood. So subscribe na rin po kayo mga boss sa sa channel natin kung bago lang po kayo dito sa channel po natin. So ngayon mga boss, ang gagawin natin yung metallic epoxy para sa countertop ng kitchen tsaka dito sa may bar. Yan po mga boss. So ituturo natin yan step by step, pati yung mga materials na kailangan natin, ituturo po natin yan mga boss. So ayan, tingnan natin mga boss kung ano yung mga kailangan. Okay? So yan na mga boss, bali andito tayo sa project natin dito sa Moncada, Tarlac. Bali yung unang project natin dito, yung ceiling, tapos yung partition, ito, tapos lahat ng bali pinakita ko na yan sa iba kong mga video. So yan po yung project natin dyan. Tapos ngayon ang papagawa sa atin yung cabinet at saka itong bar, saka itong sa may TV rack. So yan ang gagawin natin ngayon dito mga boss, kasi blinag ko na ito sa isa kong video kung paano namin i-assemble itong mga pinaliwanag ko kung paano namin i-assemble itong cabinet natin, kasi hindi naka-eskwalado doon. Yan ay pinaliwanag ko yan mga boss sa isa kong video. Ngayon ang gagawin natin dito yung metallic epoxy sa countertop. So yan ang ituturo natin dito sa video na to mga boss. So ituturo po natin step by step para maunawaan yung mabuti. So yan, gumawa ko ng video para dito sa metallic epoxy. Siyempre, ipapakita ko rin dito sa iba kong video. Itong nakasiparate din yung paggawa natin dito ng modular cabinet. So yan mga boss. So yan na nga, nakapagmasilya na tayo dyan ng metallic epoxy. Ang ginamit natin dyan, yung self-leveling lang, tapos nilagyan natin ng punching compound. So andito mga boss yung gamit natin. Kaya lang hinalo na ni Foreman. Sabi ko wag niyo munang haluin. Hindi na, kulang pa ng halo eh. So ayan, hindi na natin ipakita na yung kanina medyo pa yata yung punching compound, yan sana. Tapos yung timpla nating metallic epoxy mga boss, itong self-leveling epoxy ng Majestic Chemical. So doon ko tayo kumukuha ng mga boss ng epoxy, metallic epoxy natin. Ang ginamit natin pang masilya yung self-leveling nila mga boss na primer na black, kulay black. So ang timplada niyan mga boss, yung primer natin na self-leveling epoxy 2.5:1. 2.5 doon sa resin, tapos doon sa hardener 1 ang timplada niya. Tapos pag hinalo niya doon, nilagay niya na doon sa may nakapaghalo na kayo, kuha lang kayo ng punching compound, tapos ihalo niya lang dito. Parang iyon na yung pinakatubig niya para maging masilya, pang masilya itong metallic epoxy natin. So ayan mga boss, pag medyo basa, dagdagan nyo ng punching compound. Bali andun yung punching compound mga boss. Mura lang yan mga boss, may bibili yan sa mga hardware. Kahit sa hardware makakabili ko. So yan mga boss, hali-hali mo lang hanggang sa gusto nyong lapot ng masilya. So ang kailangan natin yan mga boss, pag nagmasilya ng metallic epoxy, ang kailangan natin lang dito yung lang mga boss, yung paleta. Ito lang paleta, tapos siyempre yung self-leveling epoxy. Yan muna yung kailangan natin na pang gamit natin. So ganito mga boss, bali yung isang kasama natin nagmamasilya na. Ipapakita ko mga boss kung paano niya minasilyahan. So pakita mga paribal. Muna ko ng halo pare. Yan, kukuha doon siya ng halo. So ito mga boss, mapapansin nyo dito, nimasilya na namin ito mga boss. Kaya lang hindi pa ko kontento. Gusto ko talagang flat itong surface niya, makinis. So retouch tayo mga boss. Bali ito lang kasing matrabaho dito sa atin pag sa countertop, itong preparasyon. So ayan mga boss, bali ito na yung pang-tatlong masilya namin dito mga boss. Third coat na namin ito mga boss. So pag nagmasilya tayo niyan, makikita nyo dyan, okay na siya, kunting liha na lang.
Pag namasilyan natin yan, hindi agad-agad matutuyo yan mga boss, mga 8 hours pa bago siya matuyo. Kaya medyo matagal din ang proseso pag sa preparasyon ng metallic epoxy. So yan mga boss, ganyan lang mga pagmasilya mga boss. Pag natuyo na, pwede nyo nang lihain. So minsan ginagamitan namin ng mano-mano. Ang gamit namin, ito mga boss, tabla lang, tapos lagyan mo ng liha para pantay. Okay, pwede rin gumamit ng palm router, palm sander. Andito yung gamit ng isang natin, pang finish natin ito mga boss. Pwede rin gumamit ng ganito para hindi tayo mahirapan. So, ang lang purpose niyan para kuminis itong natin, surface ng gilid ng countertop natin. So, yan mga boss, ganyan lang po ang preparasyon ng masilya. So, ipapakita natin sa susunod na video kung paano natin applyan yan. So, preparasyon pa lang tayo mga boss. Medyo matagal lang pag-preparasyon mga boss. Kailangan na maayos natin itong mga to. Katulad nito mga boss, makikita nyo. Ayan o. Yan, dapat mamasilyan ulit para pantay na pantay yung gilid na ito. So, yan lang muna mga boss yung may tuturo ko sa ngayon. So, sa susunod na video, actual na tayo maglalagay ng metallic epoxy. Siyempre, sasabihin ko kung ano mga kailangan doon at saka yung mga dapat yung malaman kung magkano ba yung paano ba yung pag-apply nito at ilan yung magagastos nyo sa bawat square meter. So, yan muna mga boss. Okay. Okay, magandang araw sa inyo mga boss. Nimbag nga aldaw, kanyayo amin na po. So, yan mga boss, bali ngayon magme-metallic epoxy po tayo. So, lalagyan na natin ng metallic epoxy yung countertop natin. Makikita nyo, nire-ready na nila yung prepare na nila yung countertop natin. So, yan, tingnan natin mga boss. So, yan mga boss. Bali, yung unang ginawa nila dito, nilibel nila. Pinakita ko naman noong nakarang araw kung paano nila minasilyahan ito. So, natapos na nilang minasilyahan. Tapos, nilihan na rin nila para maganda yung gilid niya. Kasi, itong nasa gilid, pinagdoble lang namin ito na laminated board, na MDF board. Pinagdoble lang namin para kumapal yung gilid. Mas maganda kasing tingnan kung makapal yung gilid. So makikita nyo dyan mga boss, ito siya, pinagdoble lang namin yung MDF board para kumapal. Parang dalawang MDF board itong nangyari dito. Tapos minasilyan namin para makinis na siya, tapos hindi mahalata yung pinagdugtungan ng MDF. So yan, tapos ngayon ninibel nila, tapos nilagyan nila ng masking tape lahat. Prepare na nila mga boss. Tapos siyempre nilagyan din nila ng plastic para pag tumay tumulo hindi siya kakapit sa sa cabinet natin, sa bar, okay, sa cabinet at mga center island. Okay, nilagyan natin ng ng plastic, nakanibil na rin, may masking tape na rin. Bali doon sa back plus, ito po yung mga boss, bali yan yung isusunod nila na gagawin. So, ipapaliwanag natin mamaya mga boss kung ano yung mga kailangan natin dyan sa paggawa. Step by step mga boss. So ngayon, dahil andito ulit tayo sa metallic epoxy, yung mga tanong nyo sa comment section nung nakaraan, tinatanong nila yung mga nagtatanong sa atin kung ano ba yung mas makakatipid, kung metallic epoxy ba o yung tiles. Sabi nila kung anong mas matipid. Siyempre, mas matipid yung tiles. Mas mahal po itong metallic epoxy, mahal kasi yung materialis niyan. Tapos pag sa countertop, mas maproseso siya kasi ito, ilang beses naming manasilyan ito mga boss. Hindi lang 2 beses, 3 beses namin minasilyan ito tsaka niliha. Mas maproseso siya sa countertop. Ayun. Tapos yung ibang tanong nila, ano pa ba yung ibang tanong nila? Pwede ba daw ito sa
naka-tiles. Naka-tiles na metallic epoxy. Ay sa naka-tiles na flooring, tapos lalagyan natin ng metallic epoxy. Pwede rin mga boss, pwede rin yung mga yon. Kung naka-tiles na kayo, pwede nyo rin patungan ng metallic epoxy. Pwede po siya. Sa countertop naman, ano bang mas mahal? Yung metallic epoxy o yung granite? Ano ba daw mas mahal? Ibang tanong nila, ano daw mas mahal doon? Mas mahal po yung granite mga boss sa metallic epoxy. Kaya lang, parang pumapantay na siya ngayon dito sa metallic epoxy kasi yung metallic epoxy natin, mas mura siya kung sa granite. Kaya lang, pag nag-order tayo nun, mahal din yung delivery charge. Kaya parang humahabol din siya sa granite yung presyo niya. Kasi ang delivery charge nito, itong kinuha namin dito, 4,000 na agad. Delivery charge pa lang yun. Iba pa yung item. So, tapos tinatanong nila, paano ba ang pag-apply ng metallic epoxy? Paano ba ang ratio nun? Okay, ang ano niyan, sa isang square meter, ang magagamit sa inyo sa metallic epoxy, isang self-leveling epoxy, isang liter ng self-leveling epoxy, tapos isang liter ng metallic epoxy ang magagamit natin sa bawat square meter. So, yan, kwentahin nyo na lang mga boss, kung ano ba kung ilang square meter yung lalagyan ninyo. Bawat isang square meter, isang self-leveling epoxy, tapos isang metallic epoxy. Okay? Yung self-leveling epoxy, isa yung primer natin, pinaka-primer. Tapos yung metallic epoxy, yun yung top coat natin mga boss. So, ano pa ba yung mga ibang tanong? May nagtatanong din kung pwede ba ito sa kahoy. Oo, pwede po sa kahoy. Sa concrete, pwede rin mga boss. Basta walang pintura. Okay? Basta walang mga pintura mga boss, pwede rin yan sa kahoy o sa concrete. Tapos tinatanong din nila kung pwede ba ito sa wall. Mga boss, itong metallic epoxy. Pwede rin mga boss, kaya lang hindi tayo pwedeng mag-apply ng metallic epoxy sa wall. Ang gagawin natin, kuwari ito yung wall, ang gagawin natin diyan, siyempre maglalatag tayo dito sa baba, dito tayo mag-apply ng metallic epoxy. Tapos pag natuyo na, saka natin i-didikit sa wall. Ganon yung diskarte nila mga boss. Parang itong mga backplash natin sa kitchen, sa wall ilalagay yan. Ngayon, i-applyan namin dito sa baba bago namin ilagay sa wall pag tumigas na siya. So, ano pa ba yung mga ibang tanong para masagot na natin? Dito pa lang masasagot na natin. Teka, mag-isip muna ako mga boss ng ibang tanong. Okay mga boss, ito pa isang tanong nila mga boss. Pwede ba daw yung metallic epoxy kahit hindi na i-wrap yung floor? Ay, kahit hindi na i-finish yung floor? Sabi nila, kahit hindi na daw ipuro yung flooring natin, pwede ba yung metallic epoxy? Pwede rin mga boss. Pwede rin yung metallic epoxy sa nakarap na floor. Kaya lang, ang problema lang doon mga boss, mas marami tayong magagastos na metallic epoxy. Kaya ang ginagawa natin, pag yung floor natin ay nakarap, pinipinis muna natin tapos pinapakinis para hindi siya magastos sa metallic epoxy. Yun po ang purpose noon, kaya pinupuro namin tsaka nililihan namin para kuminis. Yun po ang purpose noon, para hindi magastos sa metallic epoxy. Siyempre pag nakarap yan, mas marami tayong magagastos na metallic epoxy. Hindi lang siguro 2,500 per square meter yung tanggap namin pag ganon. Tapos tinatanong nila kung pwede ba kami sa labor nito sa metallic epoxy. Sabi nila. Tapos sila din bibili ng materials. Pwede rin siguro mga boss. Kasi mahal din yung metallic epoxy para malaman nila kung magkano talaga yung presyo ng metallic epoxy. Tapos sila na lang bibili ng metallic epoxy. Tapos kami na lang yung gagawa. Liliboran na lang namin. So yun lang. Siyempre ma-proseso rin yung labor. Siyempre maniningil kami ng sakto lang sa singilan. Hindi naman mahal, hindi rin mura. So, tamang-tama lang. Ganun lang po mga boss. So, meron pang nagtatanong, madali bang mabakbak yung metallic epoxy?
Hindi po siya madaling mabakbak mga boss, itong metallic epoxy. Pag nilagay nyo sa dito o kaya sa flooring, hindi siya madaling mabakbak. Makapit po siya. Tapos, yung iba pang tanong, pag nag-chop daw ba kayo ng sabi nila sa countertop kasi nakikita ito, yung karamihan, pag nag-chop ba sila, yung kutsilyo, hindi ba magagasgas yung metallic epoxy? Siyempre naman, boss, kutsilyo yan. Mayroon pa rin scratch na mangyayari. Parang tiles din o kaya granite. Pag hindi kayo gumamit ng sangkalan, siyempre magagasgas din yung metallic epoxy. Granite man yan o tiles, magagasgas din. So, yun. Tsaka sa flooring, madali lang ba magasgas yung metallic epoxy? Parang tiles din. Ganun din mga boss. Yung sagot ko parang tiles din, parang granite din. Ganun din. Nagagasgas din siya. Nag-pay-fade ba ang metallic epoxy? Sabi nila. Opo, nag-pay-fade din siya. Mas maganda kung ma-maintain yung lampaso ninyo kasi namamansan din itong metallic epoxy. Pero makintab po siya. Ang gagawin natin yan, pagkalipas ng maraming taon, nag-fade siya, pwede nating ipalis yung metallic epoxy natin para bumalik sa dati niyang kintab. O kaya, isa pang option, pwede niyong patungan ng manipis. Pahidan niyo ulit ng manipis itong metallic epoxy natin para kumintab. So, yun yung mga tanong sa metallic epoxy. So, ngayon, sasagutin ko na ngayon para may idea kayo. Kasi yung iba pag nanonood sila ng video, yung iba, pupunta na agad sa dulo. Hindi natin, sinushortcut na nila, hindi na nila tinatapos, ini-skip na nila yung mga procedure natin. Kaya, nagtatanong sila, hindi nila alam, andun na pala yung sagot sa ibang video natin. So, importante rin na punuorin nyo ito hanggang sa matapos para malaman nyo kung ano pa yung ibang dapat malaman dito sa metallic epoxy. So, ibang tanong naman, pwede ba ito sa skim coat? Itong metallic epoxy. Pwede rin mga boss, kaya lang hindi ko in-advise na yung skim coat ipahid nyo dito sa flooring. Mas maganda siguro sa countertop na lang. Kasi dito sa flooring, pag nag-skim coat kayo, siyempre napakan yan, medyo mabigat din. Baka bumigay yung skim coat natin, madami yung metallic epoxy. So, mas maganda siyang gamitin sa countertop, tsaka sa mga minibar dito sa concrete. Yan. Okay? So, ano pa ba yung ibang tanong para masagot na natin mga boss? Okay, mag-isip muna ako. Okay, yung ibang tanong nila, sa banyo daw. Kasi sabi nila, nag-metallic epoxy kami sa banyo, baka daw madulas pag nabasa. Hindi po siya madulas mga boss. Tamang-tama lang po, hindi po siya madulas. Parang tiles din, na pag binasa niyo yung tiles, ganun din itong metallic epoxy. Medyo mas makapit pa ng konti ito. So, sa flooring, hindi rin siya madulas. Kaya tumakbo yung mga bata dyan, kung naka-metallic epoxy, mas makapit po siya kaysa sa tiles. Itong metallic epoxy. Makintab lang po siya, pero mas makapit po siya sa paakit, naka-paa kayo, o kaya naka-chinelas, sapatos. Oo, makapit po itong flooring. Mukha lang po siyang madulas kasi makintab, pero makapit po siya, hindi siya madulas. Mas madulas pa po itong tiles sa flooring. So, yan. Kung ano pa ba yung mga karagdagang tanong? Ano pa ba? Hindi pwedeng pang outdoor. Oo, hindi rin po siya pwedeng pang outdoor. Ito, pwede naman ito sa outdoor. Kaya lang, ang problema dito, naninilaw pag tumagal. Oo. Pero sa garahe, ginagamit din nila ito sa ibang bansa, pati dito sa Pilipinas, yung metallic epoxy, ginagamit din nila ito sa garahe. O, biruin nyo, maggarahe na yun, pwedeng apakan ng sasakyan. O, ganun katibay itong metallic epoxy mga boss. So, ano pa ba yung ibang tanong para masagot na natin? Dito pa lang. Okay, kasi minsan kasi hindi ko kayo ma-replyan sa mga comment nyo. Sa dami nyo po kasi nagtatanong, kaya pinapaliwanag ko na rin dito. So, mamaya pag may wag nyo lang pong skip itong video. Pag may naisip pa kung dapat yung malaman dito sa metallic epoxy, babanggitin ko na lang mga boss. So, ngayon, prepare na nila. Naka-prepare na yata yung
Naka-prepare na lahat ng lalagyan natin ng metallic epoxy. Isang buhusan na lang kasi ito mga boss, isang timplahan na lang. So yan, ang kailangan natin dyan, masking tape, tsaka yung plastic. Siyempre tutulo kasi yan, papatuloy natin para hindi mantsahan yung mga gilid ng cabinet natin, center island, bar, yan mga boss. So yan. So wag nyong i-skip itong video para lahat ng tanong ninyo, lahat ng tanong nyo masagot natin. Okay? So mamaya step by step ipapaliwanag ko kung ano yung ibang kailangan natin pag magme-metallic epoxy. Okay? So mamaya ulit mga boss. Okay mga boss, so ito na mga boss, bali step by step na mga boss itong gagawin natin para malalong yung maintindihan. So ang unang gagawin natin, mag-apply tayo ng metallic epoxy na self-leveling. So metallic epoxy din yung self-leveling natin, pati yung top coat natin metallic epoxy rin. Kaya lang itong self-leveling epoxy na tinatawag nila, ito yung pinaka-primer natin. Tapos yung metallic epoxy na top coat, yung pinaka top coat natin. Okay? Medyo magulo yata. So, okay. So, ano ba ang mga kailangan? Pare Mac, kung ano bang kailangan natin sa materials pag mag-apply tayo ng metallic epoxy. Siyempre, ang kailangan natin dito, ruler na foam. Ayan. Foam na ruler. Kahit BB ruler lang yung ginamit natin dito kasi maliit lang naman itong applyan natin sa mga countertop lang. Pwede rin tayong gumamit ng siyempre BB ruler ito, mother ruler ba yun? Buds? Father ruler yata yun. Na foam basta pag sa flooring naman. So, tapos isang kailangan natin dito yung paleta, spatula, plastic yung ginamit namin. Siyempre, brush, kung gusto nyo gumamit ng brush, pwede rin. Tapos, gloves para sa kamay. Para hindi, kasi masyadong madikit itong metallic epoxy. Para hindi mamantsahan yung kamay natin, yung mga porcelain ng kamay natin. Tama ba yan? Sabi ko. Tapos, dilute alcohol. Okay, may sasabi ka pa din nabibiting ka eh. Ayan. So, yan ang mga kailangan natin dito sa ito lang yung kumbaga marami pa tayong kailangan na iba, pero dito sa project natin, ito lang yung ginamit namin. So, yung iba gumagamit pa ng panghalo, lalo ngayon, naiiwan namin yung panghalo namin na ibinabala namin sa barena. So manual kaming maghahalo ngayon mga boss. Siguro sa top coat na lang bukas siguro dadaling ko para mas mabilis yung paghalo. So ano ba yung kailangan natin pare Mark, sabi nila. Ito mga boss, ito yung metallic epoxy natin na self-leveling epoxy. So saan ba nabibili yan pare Mark, sabi nila. Okay, so sabihin po natin kung saan mabibili. Nabibili po ito sa Majestic Chemical. Ayan. Hanapin nyo na lang po. Ito po yung pangalan ng company nila. Okay? Makikita nyo po sa Majestic Chemical Industries. Okay? Search nyo na lang po mga boss. Sa FB o sa YouTube. Yan. Diyan po kami bumibili ng metallic epoxy. Iwan ko lang po kung makakabili kayo kasi kami, nag-training kasi kami rito. May ibang offer na discount sa amin. Siyempre, siguro pag kayong bibili, iba na siguro yung presyo. Kaya hindi ako nagsasabi ng presyo kung magkano yung bilhin namin dito. So, kung gusto nyong malaman kung magkano yung metallic epoxy natin, itanong nyo na lang po sa kanila. Kasi iba po yung presyo po namin sa kanila. Kami pong mga nag-training. So, yan mga boss. So, paano ba yung timplahan ng self-leveling epoxy? Ang timplahan po ng self-leveling epoxy, ito kasi yung resin natin, ito yung hardener. Okay? Ang ratio niyan mga boss, 2.5 dito, tapos doon 1. So, binili ko na yan na nakaset. So, pwede na natin paghaluin yan. Basta pag magtitimpla kayo, kung nga maliliit lang yung gagamitin ninyo, pag sa self-leveling epoxy, 2.5 at is to 1 ang timpla. So, ito nakatimpla na, pwede na nating haluin. So, yan. Haluin mo na, Forman. May sasabihin ka ba habang naghalo?
Shoutout na lang sa mga subscriber. Ayun, lagi yung sinasabi ni Foreman, puro shoutout na lang. Yan, so batiin na lang natin si, sino bang pwedeng batiin dyan? Yung crush mo, na tumawag kanina. Adin yung dalawang anak niya. Talagang si Paramak, binibuking ako, sabi siguro ni Foreman. Ayan, may tumawag sa kanya na, nanginingil yata ng utang. So, ganyan lang mga boss. B5, ang yung Judith ko. Ayun, yan mga boss. Yun yung Taylor dun sa kinukanan niya ng motor. Yun yung karelasyon niya. Mamaya na. Sinali ko pa naman na panunurin tayo. Tapos sasabihin ko niya. Patayan ko ron. Joke lang yun mga boss. Joke lang. Para lang. So, yan lang mga boss. Kung may panghalo sana kayo yung gamit namin. Siguro sa papakita ko po yun. Mas mabilis. So, yan. Yung iba kasi tinatawanan kami. Bakit? Pintura ba yan? Nahalo ng ganyan-ganyan, sabi nila. So, yan. Pwede naman po mga boss na mas matagal lang. Siyempre, pwede rin tayong gumamit ng blower o kaya torch. Saan ba natin, ba kailangan natin gumamit ng ganon? Ng blower at saka torch? Para ba mabilis matuyo? Foreman? Hindi, yung patagalan ko para matanggal yung mga bubbles niya. Kasi nagbabubbles din. Yun po yung purpose noon mga boss. Yung kasi torch. mabilis matuyo to eh. Torch saka yung Stick. Blower. Blower pala. Yun po yung gamit natin para sa mga bubbles, para mawala. Yun po yung talagang gamit noon. So pag wala kayo noon, pwede nyo tusok-tusukin yung habang basa pa. Nang walis ting-ting. Pwede naman ganon kasi yun yung unang tinuro nila sa amin. So pwede na naman ganon mga boss. Wala pang gamit. Okay. So ganyan lang mga boss, haluin lang mabuti. Bali marami tayong marami po silang self-leveling epoxy. May black, may itim, may gray, may green, may blue. Tanong nyo na lang po sa kanila kung ano po yung gusto. Pero pare-pares lang din naman yan mga boss. Kasi kahit anong kulay niyan, pag pinatungan natin ng top coat na gusto nating kulay, hindi rin natin mapapansin itong mga boss. Kasi pang ilalim lang naman yan. Yung iba, ginagamit nila, ito na yung pinaka-top coat nila. Yung ibang gumagawa, nagtitipid. Kasi makintab din naman. Makintab na rin kasi ito mga boss eh. So, yan. Pwede na ba, Foreman? Pwede na rin. Tikman mo nga kung okay na yung timpla mo. Okay, so ayan mga boss, magbubuhos na tayo. Okay. So, yan mga boss. Bali yung ginamit lang natin dito, isang 4 liters lang. So, yan yung nalagyan niya. Ito. Yan. Yan yung mga nalagyan ng 4 liters. So, siyempre sa top coat mga boss, mas marami tayong ilalagay. So, primer pa lang naman ito. So, hindi na natin kailangan i-level kasi naka-level na naman na siya. Maganda yung pagkaka-level niya. So, pag hindi kasi naka-level itong natin, mas marami tayong magagamit na metallic epoxy, lalo na dito sa flooring. Kung ano yung ginamit natin dito na materyales sa countertop, kung ano yung proseso niya, ganun din po yung proseso natin dito sa flooring. Ganun lang pa, parehas lang po ng proseso mga boss. So, dapat, ayan lang, matansyan nyo lang yung paglalagyan nyo, tapos dapat pulido yung pagpahid natin. So ayan mga boss, gumamit na ng ruler. Yung iba nga, hindi pa gumagamit ng ruler, kamay na lang, basta nag-gloves na lang sila. So mapanood nyo sa ibang video. Ayun pa. So ngayon boss, bali itong
video na ginagawa natin ngayon, self-leveling epoxy muna to, yung pinaka-primer niya. So pagkatapos nito, gagawa na lang ako ng isang video para sa sa counter sa pinaka-top natin na metallic epoxy. Kasi pag idudugtong ko rito, masyado nang mahaba itong video natin. Sa paliwanag ko pa lang kasi marami na akong nasabi. Kaya baka magkulang na yung natin, masyado nang mahaba yung video natin. So gagawa na lang ako ng video sa part 2 para sa pag-apply natin ng metallic epoxy sa countertop. Lalagyan natin ng design. So yan mga boss, balikan natin ito mamaya. So yung iba pala na nagtatanong sa akin, sabi nila, bakit daw ang mahal ng metallic epoxy? Ang mahal naman pala sir, hindi ko kaya. Sabi nila mga boss, hindi daw nila kaya yung presyo. Okay, so ganun talaga mga boss, mahal talaga itong metallic epoxy. Hindi ko rin, di naman po kasi ako yung gumagawa na itong chemical na to, hindi po sa akin itong product na to. Siyempre, kung mahal yung materials natin, mahal din yung sasabihin nating presyo. So yan lang mga boss, hindi ko po kontrolado yung presyo ng metallic epoxy natin. So mas maganda sana kung mura para may offer ko sa inyo na mas mura. So ganyan lang mga boss, sumusunod lang tayo sa sa presyohan nila metallic epoxy. Talagang mahal din naman ito mga boss, itong metallic epoxy, pero sulit naman. So mapapa-majestic ka sa ganda talaga pag ginamit mo tong metallic epoxy. Okay, so yan mga boss, beginner pa lang tayo, hindi pa tayo masyadong magaling dito sa metallic epoxy gaya ng napapanood nyo sa ibang bansa na talagang ang gaganda ng mga gawa nila. So ngayon, sineshare ko pa rin para magkaroon kayo ng idea. Kasi mahirap kasing gumawa ng DIY kasi na para explore tayo ng iba't ibang design kasi may kamahalan, mahirap pong mag-experiment tayo. So kada may project lang tayo, doon lang tayo nakakagawa ng ganito mga boss. So pag mas maraming project, mas lalo tayong matututo na gumawa ng mga design. So lahat naman okay naman. So yan lang mga boss. So mamaya ng konti, after 15 minutes, balikan namin kayo para alisin itong masking tape para ito namang gilid ng lalagyan natin. So mamaya ulit mga boss. So isang paraan pa pala mga boss para maalis yung bubbles itong blower. Pwede rin yung torch. Okay? So yan, pag may bubbles, i-blower nyo lang o torch, yan po yung purpose niyan. Okay, bago magamit sila ng mga ng blower, mga torch, sabi nila, para sa bubbles yun mga boss. Yung iba ginagamit nila yan sa pang-design. Okay? So pinaka-importante lang dito pag naglagay ka ng metallic epoxy, mga boss, so dapat walang alikabok. Walang alikabok dito sa para hindi malagyan itong metallic epoxy natin habang basa. So ang ginawa namin, makikita nyo rito, nakasarado lahat ng pinto, pati mga bintana nakasarado. Yan, nakasarado siya mga boss para hindi pumasok yung mga insekto. Kasi lalo na sa langaw, gustong gusto ito ng mga langaw mga boss, itong metallic epoxy, gustong gusto nila ng dapuan. So kaya sinarado natin lahat yan. Mas magandang magtrabaho na walang mga insekto para wala tayong alisin na mga maaaring dumapo rito. So ayan mga boss, ganyan lang mga boss, i-blower nyo lang pag may nakita kayong mga bubbles. So ganyan din sa sa pinaka-countertop niya. Kung ano yung ginamit nating materials dito, ganun din sa paglagay ng metallic epoxy para sa countertop. Yung pinaka-top coat niya pala mga boss, hindi countertop. Pinaka-top coat ng metallic epoxy. So mamaya boss, itutuloy natin ito, alisin natin itong masking tape. Okay? Okay, so ngayon mga boss, alisin na natin yung masking tape para tumulo dito. So pag kulang yung yung tulo ng galing dito sa taas, pwede nating i-ruler.
Okay? So, yan na mga boss. Sige. I-roller mo na itong gilid niya. Mukhang kulang. Sarang mga boss. So, ayan mga boss. Malitan pare. So makikita nyo rito mga boss, bumaba na yung metallic epoxy natin dito. Dito mga boss, hindi pa masyadong bumaba. So mas maganda mga boss, ganito lang kakapal yung gamitin ninyo para siguradong matatakpan ng metallic epoxy. So ayan, unti-unti siyang bumababa mga boss. Makikita nyo rito. Yan. Okay. So, yan na mga boss. Bali ito mga boss, babalikan na lang natin ito sa susunod na araw bukas. Babalikan natin ito bukas para sa paglagay natin ng pinaka top coat niya na metallic epoxy. So, yan po yung naging itsura niya mga boss. Pag may tumulo lang pala dito mga boss, ano niya lang ng stick. Yan, pwede ring ruler, pwede ring kamay, mag-gloves lang kayo para hindi madumihan yung kamay ninyo. So, ganun lang mga boss, pag may tumulo, pahidan nyo lang o ano nyo ng stick pag may tumulo ditong banda. So, yan lang mga boss. So, 8 hours, tuyo na to mga boss. So, bukas, tuyo na to. Babalikan natin ito para sa, sa susunod na step. Okay, magandang araw sa inyo mga boss. Nimbag ngal daw, kada kayo amin na po. So, yan, tingnan po natin yung mga natapos natin kahapon yung pag self-leveling epoxy natin. Bali ngayon, matigas na siya after 8 hours. So, kinabukasan, yan, binalikan po namin yung metallic epoxy na ginawa natin na self-leveling na primer. So, tingnan natin mga boss kung anong naging resulta. So, ayan mga boss. Ito na yung resulta ng self-leveling epoxy natin. So, okay na siya. Parang naka-finish na siya mga boss. Bali, yung ginamit natin dito, self-leveling epoxy na primer na kulay white. Yung ginamit natin dito. So, makikita nyo rito, okay na. Lahat ng niya natakpan ditong banda. So, manipis lang yung pinahid natin dito mga boss. 4 liters ang nagawa niya. Ang napatungan niya, ito, yan, yun, ito, tapos yan, tapos yun mga boss. Yun po yung napatungan ng self-leveling epoxy. So yan, matigas na siya. Okay na mga boss. So ang susunod natin gagawin dito mga boss, gagawa na lang ako ng isang video para sa part 2 ng pag-apply natin ng pinaka-top coat niya sa metallic epoxy. So ngayon, pinakita ko lang kung ano yung natapos ngayon sa pag-self-leveling epoxy natin. So, ayan. So, mamaya, itutuloy natin ito, pero sa kabilang video na lang mga boss. Okay? So, yan na mga boss yung natapos natin sa metallic epoxy, sa primer na gamit natin. So, sa part 2, kita po tayo ron para ibigay uli natin yung ibang step by step para sa paglagay ng top coat. Okay? So, hanggang dito muna yung video natin mga boss. So, pag may mga tanong lang kayo, karagdagang tanong,
mag-comment lang po kayo dito sa comment section. Tapos yung mga hindi po nakapanood ng ibang sinabi ko ngayon dito sa video na to mga boss, balikan nyo po yung unang simula para makita nyo kung ano pa yung mga tanong na sinagot ko sa metallic epoxy. So marami po kasi akong sinagot na tanong doon, pinaliwanag ko kung ano po yung mga sagot. So paki-check nyo na lang mabuti mga boss, huwag nyo i-skip yung video at para maintindihan nyo mabuti. Okay? So kita po tayo sa part 2 sa paglagay ng metallic epoxy na top coat. Okay, magdi-design po tayo mga boss. So hanggang dito lang yung video natin mga boss. Maraming salamat po sa inyo at God bless.